Oh, mga kabunyog, mga kababayan, grabe ang developments dito sa anong ito, dito sa paghahabol natin ng mga nanginabang. Hindi lang nanginabang, sobra, sobrang garapal na nanginabang, nagnakaw ng pera ng bayan. Dito sa mga flood control projects. Bulacan pa lang yan, mga kabunyog, Bulacan pa lang. At ah, isang personahe, isang tao na talagang nababanggit sa lahat, nababanggit sa lahat sa mga anomalya ng flood control project sa Mindoro. O, syempre, SunWest na naman ang nababanggit. Ang founder nun, si Saldico. Sa mga anomalya sa Bicol, syempre, si Saldico na naman yun. Taga Bicol yan eh. Ang nakakaano, pati pala sa Antique, pati sa iba pang lugar, pati pala Bulacan. Grabe. At yung kickback niya lang, yung kickback lang ni Saldico doon sa Bulacan, isang araw na diniliver, yung delivery, example lang ng delivery kay Saldico, 1 billion diniliver, 20 maleta, naglalaman ng 50 million bawat maleta. At ano nun, sinakay sa 6 to 7 na vans. Kaya grabe na. Siguro hindi man pinangalanan ni PBBM nung panahong nagsasalita siya sa SONA, ito na alam niya na siguro ito noon pa. Kaya nasabi siguro ni PBBM, mahiya naman kayo. Ito na siguro 'yon. Hindi lang pala dapat na mahiya, ha? Sobrang walang hiya na kayo. Grabe na ito, mga kabunyog, mga kababayan. Ngayon, itong si Saldico, hinahabol na mismo ng administrasyon. At ang naghahabol na sa kanya ngayon, executive na. Pag sinabi nating executive, sino ba ang chief ng executive? Ang hepe ay siyempre si Marcos, presidente. So ibig sabihin, ay matagal naman nilang alyado yan si Saldico. Ibig sabihin, ano na nila ito? Bibitiwan na nila ito? Ha? Ito ba'y totoo? Ito ba'y makatotohanan o baka ano lang, gawa-gawa lang para lang may masabing may pinapanagot? Desisyonado ba talaga ang gobyernong Marcos dito na panagutin ito? Bakit ko sinasabing ihikutibo na ang naghahabol ngayon kay Saldico? Unang-una, sinampahan na siya ng reklamo sa NBI. Ibig sabihin, gumugulong na yung kaso laban sa kanya. Saan ba nakapailalim ang National Bureau of Investigation? Ay di natural sa Department of Justice. Ang Department of Justice, kanino ba nakapalalim yan? Natural, gabinete yan. O, under yan sa presidente. O, ang isa pa, yung DPWH, Department of Public Works and Highways, nag-presscon mga kabunyog si Vince Dizon. Ang sabi ni Vince Dizon ito, mga kabunyog, yan yung presscon ni Vince Dizon. Ni Vince Dizon, pinapa-freeze na sa AMLAC. Ito, PTV pa ang nagbalita, Philippines State Controlled Media, PTV. Ito yung balita. News update. Hiniling ni Department of Public Works and Highways DPWH Secretary Vince Dizon sa Anti-Money Laundering Council AMLC na i-freeze ang halos 5 billion pesos halaga ng air assets ng pagmamay-ari umano ni Ako Bicol Party List Representative Saldico at ng mga kumpanyang iniugnay sa kanya. Ang listahan ng air assets ay isinumite ni Secretary Dizon sa Department of Justice, DOJ, at Independent Commission for Infrastructure. Yan. Sino ba si Vince Dizon? Di sekretary ng DPWH. Ang DPWH saan nakaapiilalim ay sa presidente ng Pilipinas. Kaya ibig sabihin, hindi naman yan gagalaw si Vince Dizon ng ganyan nang walang instruksyon ng presidente o kaya hindi muna nagkonsulta sa presidente. Kasi si Saldico kaalyado yan ng administrasyon eh. Yan ang kanang kamay ni Martin Romualdez sa Kamara bilang House Appropriations Committee Chair. Ano yan? Kaya ang tanong ko ngayon, talaga bang determinado na si PBBM na panagutin ito si Saldico at ipakulong na ito? Kasi ang lumalabas niyan, kasi kung kakampiyan ng administrasyon, siyempre kung puprotektahan ka ng administrasyon, hindi naman gagawin yan ni Vince Dizon. Kung kakampiyan kung si Saldico ay puprotektahan pa ng administrasyon, hindi gagawin yan ni Vince Dizon. Kasi ang DPWH secretary ay alter ego ng presidente. Tandaan natin yan.
ang secretary ng DPWH, ang cabinet members, yung miyembro ng gabinete, mga secretaries ng departamento, alter ego ng presidente. Ibig sabihin, ang ginagawa ng secretary ng mga departamento tulad ng DPWH, tulad ng DOJ, ano yan? Gawa yan ng presidente. The acts of the department secretaries are the acts of the president because they are alter egos of the president. Ganyan ang principle niya. So, ibig sabihin, yung ginagawa na yan ni Vince Dizon, ginagawa niya yan na parang siya rin si Presidente Marcos. Ganyan yan mga kabunyog. Ganon din si Secretary Boying Rimulya. Eh di ba? Sinampahan na ng kaso ng DOJ sa NBI. Yung gumugulong na yung reklamo kay Saldico. So ngayon mga kabunyog, mga kababayan, siguro nakarating na kay Saldico na wala na siyang proteksyon. Parang hindi na siya protektado ng Malacanang. Hindi na siya protektado ng palasyo. Kasi nakarating na sa kanya yan sigurado na freeze na yung kanyang mga assets. Yung kanyang mga air assets din freeze na rin. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ang tanong dito, desisyonado na ba si PBBM? Yan yung mga air assets ni Saldico na ayon kay Secretary Vince Dizon ng DPWH ay pinapa-freeze na nila. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.